ba? Kung ikaw na lalaki, hindi mo ihahanda ang iyong isip, mag-isip ka. Di ba? Oh, papasok sa iyong pag-iisip yung mga hindi ka nais. Kaya dapat ay hindi lang yun, mga kapatid. Lalong-lalo na sa Maynila, bago ka pumunta ng Maynila, marami ng billboard. Doon sa index, doon sa highway. Diba? Marami ng billboards doon. Ano ang naka-billboard doon? Yung artista na crush mo, naka-brief. Oh, diba? Oh, yung artista na kursunada mo, na babae, naka-bra. Kaya kung hindi mo pag-isipan, ihanda ang isip, ay talagang matutokso ka. Kaya ang unang-unang gagawin natin, mga kapatid, ay ihanda natin ang sarili. Ihanda ninyo sa gawain mga pag-iisip, inyong pag-iisip. Tapos sabi niya, supiling. Nasupiling ninyo ang inyong sarili. Okay na. Okay? So, paano ba ang pagganda ng ating pag-iisip? Sabi dito sa Roma Kapitulo 12, tayo wala dito or nandito. Ipapakita rin natin yung ating pagmamahal sa ating mga kapatid kung inaalala natin sila. Lalong-lalo na yung kanilang mga ginagawa sa atin. Yung ginagawa nila sa atin. At mga kapatid, ipapakita rin natin yung ating pagmamahal sa pamamagitan po ng pagtulong natin sa atin. Hindi po mawawala ito. Na dapat, sabi niya po doon sa Galatians chapter 6 verse 2, na bear one another's burden and so fulfill the law of Christ. Pasanin po natin yung pasanin ng bawat isa. Tulungan natin sila. Kung may kakayahan tayo na ibigay yung wala sa kanila, gawin po natin. Kung ano po yung kaya nating pagtulong, gawin po natin. Dahil mga kapatiran po natin sila. At mga kapatid, kung kinakailangan, sabi niyo po sa 1 John chapter 3 verse 16, sa unang Juan verse 16, kung kinakailangan, ibigay natin yung ating buhay sa atin. Katulad ng Kristo na nagbigay sa atin. Ibig bang sabihin, mga kapatid, ibibigay natin literal na mamamatay tayo para sa kanila? Hindi po. Sa pamamagitan ng ating service, sa pamamagitan ng pagtulong natin sa kanila. Kung merong kapatid natin na nangangailangan ng tulong natin, then kung kaya naman natin na mag-donate ng ating ito, ibigay natin. Kung ano po yung kaya natin ibigay sa ating kapatid, ibigay po natin. Sa pamamagitan nun, ay papakita natin yung pagmamahal natin sa kanila. At mga kapatid, wala nang mas nakakatawa or wala nang mas ridiculous na church maliban sa isang church na hindi nagtutulungan. Sa isang iglesia na walang pagtutulungan, walang pagkakaisa. Kaya nga mga kapatid, sabi niya po sa Ephesians chapter 4 verse 3, tayo po ay nagkaroon po tayo ng third devotion para dito po sa blessings ng bangka. So magandang umaga po. Meron po akong gustong ibahagi po sa inyo, tapos pag-pray po natin mamaya ito, yung mga bagay na kailangan po natin na maintindihan habang pinasagawa po natin itong blessings na ito. Una po ay kailangan po natin na in-acknowledge ang ating Panginoon sa mga bagay na nasa atin. Ay kailangan natin in-acknowledge or alalahanin yung ating Panginoon kasi wala naman tayong nito, wala naman tayong pag-aari dito po sa mundo. Una po ay meron po akong 4 na gustong ibahagi po sa inyo na mga bagay na matututunan po natin at maalala po natin talaga ang ating Panginoon sa bagay na ito. Una po ay we have nothing. Yun po yung katotohanan na wala po tayo, walang-wala po tayo dito po sa mundo. Lumabas po tayo, sabi ni Job, dito po sa Job chapter 1 verse 21, sinabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina at hubad akong babalik doon. At ang Panginoon ang magbigay at ang Panginoon ang bumawi, purihin ang pangalan ng Panginoon. So una po mga kapatid ay we have nothing. So itong bangka na to, hindi po natin ito pag-aari. Alam mo, hindi po natin pag-aari kasi ang katotohanan, lumabas po tayo dito sa mundo na ito na walang-wala. Hubot-ubad, sabi niya, at babalik po tayo na hubot-ubad.
Kaya kung sino man yung nagsasabi na pag-aari ko ito, yung bagay na ito, pag-aari ko yung bagay na ito, sabi ng Panginoon, yung katotohanan, sinabi ng Biblia din, we have nothing. Alam mo, may patunay po, we have nothing. Kaya tandaan po natin, yung bangka na ito, hindi po natin pag-aari. Yung pangalawa po ay, God is the source of strength and wealth. So, ang Panginoon po ang nagbibigay sa atin ng kalakasan, yun po yung katotohanan. Yung pangalawang katotohanan para ma-acknowledge po na rin ng Panginoon, siya po yung nagbibigay at pinagmumulan ng kalakasan po natin para magkaroon po tayo ng kakayahan na magkaroon ng isang bagay o yung kayamanan, sabi niya. Na mababasa din po natin yung patunay sa Deuteronomy chapter 8 na nagsasabi po siya dito ng Panginoon po ang siyang dahilan kung bakit malakas po tayo at mayroon po tayong kakayahan na gumawa, magtrabaho ng mga bagay na ito. Sabi niya sa Deuteronomy chapter 8 verse 17 to 18, huwag mong sabihin sa iyong puso, ang aking kapangyarihan at ang lakas ng aking kamay ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanang ito. So, ibig sabihin mga kapatid, hindi po natin masasabi sa ating sarili na tayo po yung pinagmulan ng kalakasan ng ating pangangatawan. Kaya natin nagawa ito, kaya natin makapagtrabaho. Kundi sabihin, sabi niya sa verse 18, kundi alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan na kanyang ipinangako sa iyo o sa iyong mga ninuno gaya nga sa araw na ito. So ibig sabihin, acknowledge natin ng Panginoon na yung kalakasan natin para magawa yung bangka na ito ay galing sa Panginoon. So acknowledge po natin ng Panginoon na yung kalakasan natin para makapagtrabaho at makapaghanap buhay, magkaroon tayo ng pangangailangan natin pang araw-araw ay hindi po galing sa atin. Hindi po galing sa atin, kundi galing sa ating Panginoong Diyos. Yun po yung pangalawa. Yung pangatlo po, God owns everything. So ibig sabihin, lahat ng bagay, pag-aari ng Panginoon. Papel lamang yung pinagmumulan po or sinasabi ng iba, pag-aari po ito, pero yun po yung katotohanan. God owns everything. Lahat ng mga bagay na nakikita po natin, galing po sa Panginoon. At ginagamit lamang po niya tayo bilang isang instrumento para pangalagaan po ito. At gamitin po ito para sa panghanap buhay po natin. At dahil alam po niya na ang mga bagay na ito ay maalagaan po natin at magamit po natin ng tama. Pero kung minsan, naabuso po. Ano? Kaya ito sanang bangka na ito ay huwag nating abusuhin at gamitin po natin ito para makapagbigay po tayo ng papuri sa ating Panginoong Diyos. Makapaglingkod po tayo or makatulong po tayo sa iba. Kaya alalahanin po natin na ang ating Panginoon ang siyang may-ari ng lahat ng mga bagay. Maski yung mga damit natin, mga cellphone natin, hindi po natin pag-aari po yan. Kasi sabi po niya dito sa mga awit, tignan natin yung mga patunay. Kapitulo 50, versikulo 10, sabi niya, sapagkat bawat hayop sa gubat ay akin, ang hayop sa libong mga burol. Nakikilala ko ang lahat ng mga ibon sa mga bundok at ang lahat ng mga gumagala sa parang ay akin. So, ibig sabihin, maski yung mga isda na nahuhuli po natin, pag-ari po ng Panginoon. Nilagay ng Panginoon po yan sa dagat para makapaghanap buhay po tayo at meron po tayong magamit sa ating pang-araw-araw. Kaya sa mga nahuhuli po natin, kailangan po natin na i-acknowledge ulit ang ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating pagbibigay ng pasasalamat po sa Kanya. Maski makahuli man tayo ng konti o makahuli man tayo ng marami sa pamamagitan ng mga bangka na ito, kailangan pa rin natin na i-acknowledge yung ating Panginoong Diyos. Kasi hindi naman natin magagawa yon, nahuliin yon kung hindi papayagan ng Panginoon. Kaya nangangahulugan lamang na or nagpapakita lamang na ang lahat ng bagay ay pag-aari po ng Panginoon. Maski yung mga hayop po natin or yung mga isda na nasa dagat, God owns everything. Maski yung bangka po na ito. Kasi yung sabi pa niya sa Haggai chapter
2 verse 8, sabi niya, silver and gold is mine, sabi niya, or lahat ng mga ginto at pilak ay pag-aari ko, sabi ng Panginoon. So hindi naman magagawa ng tao po yan. Kasi sabi niya yung number 1 na natalakay po natin, lumabas po tayo ng kubot-kubad dito po sa mundo na ito. Kaya sinong makakagawa? Or yung bata ba magagawa ba niya yung ginto? Hindi. Kundi sa pamamagitan po ng Panginoon. Yung po yung katotohanan. Yung pang-apat po at panghuli mga kapatid, God has a perfect purpose. Sabi niya, alam niyo pa mga kapatid na yung mga nangyari sa buhay natin, meron pong purpose ang Panginoon. Di ba po, nasira po yung bangka na ito. Pero alam niyo ba na meron pong purpose ang Panginoon kung bakit nasira po ito? Di ba? Hindi naman siya magiging ganito yung ano niya, kung hindi siya nasira. Kaya di ba, nung una, hindi po natin nalaman yung purpose po niya kung bakit siya nasira. Bakit siya nakampas ng alon. Di ba? Hindi natin nalaman, hindi natin makita. Ang nakikita kasi natin, negative side, na nasira siya. Pero tingnan natin naman yung kinalabasan niya. Ito po yung ano niya, yung makita po natin na purpose kung bakit talaga siya nasira. Ngayon po natin makikita yung negative side na sa huli pala, yung purpose ng Panginoon ay napakaganda. Diba? Kaya naging ganito na, ang tawag dito ay, na-force po siya, nabago po yung kanyang anyo, na-force po na baguhin. Kaya kung hindi po siya nasira, siguro ganun pa rin yung kanyang anyo. So, God, sabi niya, has a perfect purpose sa lahat ng nangyari sa buhay po natin, maski sa bangka na ito. Ano ho? Kasi sabi po niya sa Jeremiah, ito po yung last na babasahin ko po na verse sa inyo po mga kapatid, na nagpapatunay po na lahat ng bagay na nangyari sa ating buhay ay meron pong purpose. Jeremiah chapter 29 verse 11, sapagkat nalalaman ko ang aking mga panukala para sa iyo. So sabi niya, nalalaman ko yung lahat ng mga purpose para sa inyo. Sabi ng Panginoon, mga panukala para sa ikabubuti at hindi ikasasama upang bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa. So ibig sabihin lahat ng mga purpose, yung promise ng Panginoon para sa ikabubuti ng bawat isa po sa atin. So yung bangka na ito, kailangan po natin na i-acknowledge palagi ang Panginoon. At huwag natin sabihin sa ating sarili na pag-aari po natin ito or nagawa ko ito dahil sa aking kakayahan, sa aking sarili, sa aking kalakasan. Kundi nagawa po natin ito, una po i-acknowledge po natin ang Panginoon. Ano po? Sa lahat ng ating kalakasan, sa mga huli po natin, kailangan una po na i-acknowledge po natin ang Panginoon. Kaya sa araw na ito, nagawa po natin yung Thanksgiving na ito, pasasalamat sa bangka na ito sa nangyari para i-acknowledge po natin ang Panginoon. So, ang panghuli po mga kapatid ay tayo po ay magkakaisa sa isang panalangin. Panalangin po natin yung bangka na ito para maganda po yung magiging resulta po nito. So, tayo po ay magkaisa sa isang panalangin. Ito manalangin po tayo. Sa mapagpala at may bigyan naming Diyos, sa pagkakataon na ito ay lubos po kaming nagpapasalamat at naalala ang inyong kapangyarihan na palagi po ninyo na pinagkakalog po sa amin. Maraming salamat sa buhay at kalakasan na pinahiram niyo po sa amin sa araw na ito. Sa pagkakataon na muli po kami makapaglingkod at masilayan ang inyong mga likha. Maraming pong salamat Ama sa pagkakataon na ito dahil nakita po namin at nabuo ang bangka na ito sa pamamagitan po ninyo na ginamit niyo po kaming isang instrumento at ang aming kalakasan na nanggaling po sa inyo ay nagamit po namin upang magawa ang bangka na ito, Ama. Sa pagkakataon na ito ay hiling namin ang inyong pong pagpapala. Naway pagpalain niyo po ang bangka na ito na maging matatag sa mga hamon na kanyang harapin. Ganoon din po, Ama, pagpalain niyo po ang lahat ng sasakay po dito. Lahat po ng kanilang gagamitin, naway niyo itong pagpalain, naway maging matibay, at hiling namin, Ama, na naway lahat ng sasakay nito o gagamit ito, magamit po ito para po mabigyan po kayo ng kasiyahan. Pagpalain niyo po lahat ng kanilang mahuhuli, Ama. Kayo naman siyang bahala po sa kanila. Hiling namin ang na tanggalin niyo po lahat ng mga bibigat o pabigat sa buhay ng bawat isa sa amin. Hiling namin, Ama, na tulungan niyo po kami na magbigyan
may-ari po nito. Kayo nawang siyang bahala po sa amin. Maraming pong salamat at hiling namin Ama ang kapatawaran sa lahat po ng aming mga kasalanang nagawa sa inyo. Salamat po namin ito o hindi. Sa isip man, sa gawa o sa anuman mga bagay na kami pinakagawa ng kasalanan po sa inyo. Bigyan niyo po nawa kami ng mapagpakumbabang puso. At papatawad din po lahat ng mga tao na nakagawa ng kasalanan po sa amin. Patawad po Ama. Hindi po, ito po ang aming panalangin, pasasalamat sa katastasang pangalan ng iyong anak na Jesus. Amen.